Official Nancy Swain, sigurado ka ba na gusto mong i-reactivate ang pulis ay ng iyong ama at maging isang undercover cop? Sigurado ako. Kailangan mong magpanggap na patay ka at burahin ang lahat ng bakas ng iyong nakaraan. Ang pangalang Nancy Swain ay tuluyang mawawala sa mundong ito. Sumasang-ayon ba ang iyong asawa? Naman. Kinamumuhian niya ako. Sa huli. CJ. Tamang-tama. Naubusan na tayo ng kondom. Bumili ka ng ilang kahon. Iyan ang iyong pamigay. Gusto mo ng pera, di ba? Nakipagsiping ka sa maraming babae sa mga taon na iyon. Ngunit bakit si Shirley? Siya ang aking matalik na kaibigan. Naaalala mo ba ang ginawa mo sa akin? Ano na ngayon? Gusto mong sabihin na may dahilan ka sa pag-iwan mo sa akin noon? Hindi. Mahirap ka noon. Materialistiko ako noon. CJ, gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng pera. Kunin mo ang mga kondom. Condom. Lingerie, mga kumot sa kama. Magpapatuloy tayo bukas. Kami ni Caleb ay magkasintahan noon. Nagkasundo kaming magpakasal. Pagkatapos ng pagtatapos. Nancy, ito ay para sa'yo. Ako, si Caleb Zimmer. Ay gustong mag-propose kay Nancy Swain ng 79 na beses. Astig. Nancy Swain ay tatanggapin ang proposal ni Caleb Zimmer ng 79 na beses. Magaling. Noong unang taon na nag-propose sa akin si Caleb. Minahal ko si Caleb. Sinabi kong sa kanya. Noong ikalawang taon na nag-propose sa akin si Caleb. Minahal ko si Caleb. Sinabi kong sa kanya. Noong ikatlong taon na nag-propose sa akin si Caleb. Minahal ko si Caleb. Sinabi kong sa kanya. Noong ika-4 na taon na nag-propose sa akin si Caleb. Minahal ko si Caleb. Tinanggihan ko siya. Ang tatay ko ay narcotics officer. Noong taon na nagtapos ako, nabigo siya sa isang misyon. Brutal na pinatay ng mga drug lord ang pamilya. Naging swerte ako na nakaligtas. Tay. Roxy. Maya-maya, bumalik ang mga drug lord para sa akin. Patayin siya. Patayin siya. Nakipaghiwalay ako kay Caleb para hindi siya madamay. Kaya naman, nagsinungaling ako. Nancy, huwag mo akong iwanan. Caleb, iniisip mo ba, napapayag akong magpakasal sa isang talunan at walang pera, na tulad mo? Nancy, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong iwanan. Pakisama mo ako. Magkakapera ako. Magiging matagumpay ako. Nagmamakaawa akong hintayin mo ako. Nancy, huwag kang makipaghiwalay sa akin. Nancy. 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 Mula noon, kinamuhian ako ni Caleb. Nancy Swain. Kinamumuhian kita. Sa loob ng 4 na taon, naging bilyonaryo siya. At ang unang ginawa niya, pagkaangat niya sa tuktok, ay pilitin akong magpakasal. Pagkatapos ng 3 taon, araw-araw siyang nagdadala ng iba't ibang babae para lang ipahiya ako. Ang 3 taon na napangasawa ko siya ay nasayang na panahon. Bago ako umalis,
Bibigyan kita ng 3 kahilingan. Unang hiling ni Caleb. Paglingkuran siya at ang kanyang kabit sa kama. Nagawa na yan. Pagkatapos kong tuparin ang 3 hiling ni Caleb. Mamamana ko ang badge number. Napakadelikado ng misyon. Malamang na. Makakasama ko na ang pamilya ko sa lalong madaling panahon. Sa madaling panahon, maghihiwalay na kami ni Caleb magpakailanman. Mahal ang bango mo. Mahal na mahal kita. Maaari kang magkaanak hanggat gusto mo. Nancy, ang bango ng buhok mo. Mahal na mahal kita. Gusto kong magkaanak. Nang marami sa iyo. Maaari kang magkaanak hanggat gusto mo. Tara na. Gumawa na tayo ng isa ngayon. Ayoko. Ayoko. Lumayo ka sa akin. Alaynan. Binibining Sway, sigurado ka bang gusto mong ibigay ang kidney mo kay Ginoong Zimmer nang hindi nalalaman? Mahihirapan kang mabuntis. Pagkatapos, Sigurado ako. Caleb, mahal kita. Palagi kitang minahal. Pero ngayon, mas gugustuhin ko pang kamuhian mo ako kaysa mahalin. lahat salamat sa pagpunta. Yay! Wow! Halikan mo siya. Wow! Ang asawa niya ay humahalik sa babaeng kabit sa publiko. Siya pa nga ang matalik niyang kaibigan. Nakakalungkot naman. Tama. Nakakalungkot talaga. Nahanap na rin ni Caleb ang magpapasaya lang sa kanya at hindi magpapalungkot. Sa kasamaang palad, ang taong iyon, hindi na ako. Nancy, nakipagtalik ako sa asawa mo at hindi mo man lang tinanong kung bakit. Hindi mahalaga sa akin ang dahilan. Nancy, naiinis ako sa pagiging mataas mo. Wala kang alam. Hindi mo alam kung ilang taon ko nang mahal si Caleb. Ngunit ikaw lang ang nasa puso niya. Hindi mo alam ang buhay na dinaanan niya pagkaalis mo. Dahil sa iyo, buong araw siyang nagkulong sa bahay. Umiinom hanggang sa damyugo ang sikmura niya. Dahil sa iyo, ilang beses siyang nasaksak ng magnanakaw dahil ayaw niyang isuko ang pataka na may litrato mo sa loob. Galit siya sa iyo, pero mas mahal ka niya. Ayaw niyang kalimutan ka. Dinala niya ang lahat ng mga babaeng yun sa bahay para lang pagsiselusin ka at sumuko ka sa kanya. Kaya naman, lahat sila kamukha mo. Maliban sa akin. Ako ang pinakamatagal niyang kasama. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako ang nagbigay ng kidney niya noong nakaraan. Nagawa na yan. Alam mo ba ang lahat ng ito? Alam ko. Ano ang sabi mo? Alam ko ang lahat. Alam mo ang lahat? Kung gayon, bakit hindi mo ibibigay? Dahil dinadala ko ang away ng buong pamilya namin. Kami at siya ay nakatadhana lamang na magkaroon ng nakaraan at hindi ng hinaharap. Nancy, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Ngayon ang kaarawan ko. Wala ka pang binibigay na regalo. Paano kung hayaan mo akong makuha si Caleb? O CJ, Sumusuko ka na. Kaya't mas mabuti nang bitawan na ang lahat para mawala ka na sa puso niya. Shirley. Nancy, paano mo nagawa yan? hindi ako magdodonate. Mayroon siyang karaniwang blood type. Bakit ako pa? Gusto mo lang ng pera, di ba? Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita. Gagawin mo na ba? Ginoong Zimmer, dapat ibinigay mo na lang kanina. Bakit pa nasasayang ang oras?
Nancy, pera lang talaga ang habol mo. Medyo masakit ito. Pakitiis na lang. Ayos lang. Isang mabilis na pagbunot lang naman to. Gaano kasakit ba yon? Nancy, tiisin mo na. Mawawala rin ang sakit. Sa tuwing may karayo, kailangan mo akong samahan. Hindi siya pwedeng magbigay ng dugo. Ano? Si Nancy Swain ay kulang ng isang bato. Hindi siya pwedeng magbigay. Kulang ng bato. Ano nang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin niya? Nancy, hindi ako makapaniwala. Nagagawa ka ng ganitong kasinungalingan para sa pera. Sa'yo, hindi mo maniniwala ako, ang isang taong walang puso tulad ng hindi magbibigay ng bato. Tama iyan. Hindi ko inaasahan na malalaman mo. Wala akong pakialam kung magkano. Ang ibinayad niya sa'yo, magbabayad ako ng doble. Mag-draw ka ng dugo kung gaano karami ang kailangan ni Shirley. Ngunit, Gagawin ko ito. tiyak na gutom ka na. Heto, Mainit. Medyo mainit pa. Caleb. Tigilan mo na ang pagmamahal kay Nancy. Mahalin mo ako sa halip, okay? hindi ko siya mahal. Hindi ko siya kailanman mamahalin. Heto, Palagi mo itong binibili kapag may regla. Hindi ka ba mapapagod? hindi ako pagod. Ububos na ang pera ko ngayon. Ito lang ang kaya kong bilhin. Nancy, mahal kita. Sa hinaharap, bibigyan kita ng pinakamaganda sa lahat. Lahat ng iyong ibinibigay ay pinakamaganda na. Subukan mo. Kahit itong cake ay ang pinakamatamis. Mahal kita. Sa hinaharap, siguradong ibibigay ko ang pinakamaganda talaga. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya kailanman mamahalin. Ang pait naman nito. Bakit napakapait nito? Pangalawang hiling ni Caleb. Magbigay ng dugo para sa kanyang minamahal. Tapos na iyan. MS, Swain, masyado kang nawalan ng dugo. Kailangan mong manatili dito ng ilang araw. Narinig ko na si Mr. Zimmer, ang bilyonaryo, nagpasabog ng fireworks para ipagdiwang ang paglabas ng kanyang kasintahan. Ang kaligayahan ay parang mga fireworks na iyon. Hindi ito nangyayari sa akin. Pumunta ka sa Grand Hotel. Halika, General Zimmer, uminom ka. Bakit ka nandito? Caleb, tinawag ko siya dito. Nagbigay siya ng dugo niya sa akin. Pagkatapos ng lahat, hayaan mong mag-enjoy siya sa gabi kasama natin. Emma Zimmer, ito ay ang ating kasambahay. Nandito siya para alagaan si Shirley. Hindi maganda ang kalusugan ni Shirley. Inumin mo ito para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maganda ang ibabayad sa'yo. Inumin mo, ubusin mo, inumin mo. Halika. Halika. Tuloy lang. Maghanap ka para sa akin ng lalaki. Dali. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ako pwedeng Nakikiusap ako sa'yo. Bakit mo gustong maghanap ng iba? Nandito lang ako. Hindi pwedeng ikaw.
Bakit hindi? Hindi mo ba sinabi na kung may pera, hindi mo ako iiwan? Mayaman na ako ngayon. Bakit hindi ako? Dahil, ikaw ang Caleb ko. Isang bahay kada. Matutulog ako sa iyo. Hindi naman marami, di ba? Yun pala ang presyo mo. Caleb, simula ngayon, malaya ka na. Malaya na rin ako. Bumalik ka na. Pinilit ni Caleb na matulog sa akin gabi-gabi. Pwede ka naman sa guest room, di ba? Ayos lang sa akin. Talagang gusto ni Caleb ang katawan ko. Sakit ng buong katawan ko. Pwede mo ba akong imasahe? Ayos lang. Sabi ni Caleb gusto niya lang akong makita araw-araw. Nasusuka daw siya pag nakikita niya ang mukha mo. Ayos lang sa'yo na itapon ng basura, di ba? Ayos lang. Sabi ni Caleb bibigyan niya ako ng bonggang pasal. Ipapaalam niya kung sino ang tunay na Mrs. Zimmer. Ayos pa rin sa'yo. Ayos lang. Nancy, totoo bang napakabuti mo? Dahil aalis na ako. Nancy, saan ka pupunta? Aalis ka na, Nancy. Saan ka pupunta? Bibili lang ng kondom para sa'yo. Nancy, talaga bang wala kang pakialam sa akin? Wala kang pakialam na nahulog ako sa iba, na natulog ako sa iba? Ganoon ba? CJ, siguraduhin dumalo ka sa kasal ko kay Shirley. Ikaw ang nagbigay ng buhay may asawa na pinangarap natin. Sa iba, basta mabayaran ako. Siguradong pupunta ako. Caleb, kung ang pagsaksi sa pagkakasal mo, ang pangatlo mong hiling, ibibigay ko iyon. Officer Swain, ang peking pagkamatay mo ay 3 araw na lang. Maglalaho ka ng tuluyan sa mundong ito. Nandito kami para kumuha ng wedding photos. Dito po kayo. Gusto ko sanang kumuha ng memorial photo. Larawan para sa alaala. Larawan para sa alaala. Handa na ako. Kulang tayo sa tao. Bilisin mo. Wow, pati pala ang groom ay sumama sa bride para sa wedding photos. Inggit na inggit ako. Makikita mong Mahal ang wedding dress. Mukha talagang maganda. ang ganda. Tingnan mo. Pangit ang background. Dito. Pangit ang damit. Dito. Kapag ikinasal tayo, bibilhan kita ng pinakamahal na wedding dress at kukunin ko ang pinakamagandang litrato mo sa pinakamagandang studio. CJ, Tingnan mo to. kaya. Ang mamahaling damit ay nakakasilaw. Kapag suot na,
Natupad ni Caleb ang pangako niya noon. Pero hindi para sa akin. Nancy, Hoy, Caleb, tingnan natin ang mga litrato. Bakit mo ginawang itim at puti ang mga litrato ng kasal ko? Pasensya na talaga. Pasensya na. Nakalimutan kong i-reset ito pagkatapos kumuha ng isang memorial photo. Memorial photo. Sino ang kumukuha ng memorial photo? Pasensya na. Pasensya na talaga. Nasira mo ang makeup ko. Caleb, mag-aayos lang ako. Hintayin mo ako, okay? Dito po tayo. Pasensya na, G. Zimmer. Ito ang unang beses ko humawak ng ganoong kahilingan. ayos lang. Siya yun. Sino? Kilala mo siya? Siya ang kumuha ng memorial photo. Sinabi niya na ang kasal ng kanyang dating asawa ay ang araw ng kanyang libing. May suot pa siyang singsing. Anong kasal ng dating asawa? Anong sing-sing? Dapat dumalo ka sa kasal ko. Kay Shirley. Nancy. Nasaan na siya ngayon? Nasa kabilang kwarto lang siya. Caleb, ano ang problema? Nagkakamali siguro ako. Sobrang mahal niya ang pera. Paano niya kakayanin na Wala lang. Tara na. Napakasalungat ng mga kapalaran. Nagsisisi ka ba? Dapat ikaw ang sentro ng atensyon ngayon. Walang dapat pagsisihan. Walang pagsisisi. Kung gayon, bakit ka narito? Bilang abay ko ngayon, bakit hindi ka nalang lumayo? Huwag mong isipin na hindi ko alam na natulog ka kay Caleb sa nightclub. Isang beses lang nangyari iyon. Ikaw. Dahil gusto mong umalis, bakit hindi ka nalang lumayo? Bakit ka pa rin nakakapit sa kanya? Ano ang sinusubukan mong gawin? Sumpain ka. Bilesen, iligtas sila. Caleb, tulungan mo ako. Unang beses kong nakitang umiyak si Caleb noong nahulog ako sa tubig. Nancy. Nancy, gumising ka. Nancy, pakiusap, huwag mo akong iwan. Pangalawang beses kong nakitang umiyak si Caleb. Noong unang beses na sinagot ko ang kanyang proposal. Nancy. Pagkatapos mo akong pakasalan. Huwag mo na akong iwan muli. Pangatlong beses kong nakitang umiyak si Caleb. Nancy, huwag mo akong iwan. Noong nakipaghiwalay ako sa kanya. Mahal pa rin ba niya? Ako. Ililigtas pa rin ba niya ako? Dali, iligtas sila. Pakiusap, iligtas sila. Caleb, tulungan mo ko. Ako ang niligtas mo. Imbes na si Nancy. Kaya, ang pinakamamahal mo ay Ikaw. paano si Nancy? Hindi ko siya mahal. At ganoon na lang. Mabuti na lang hindi mo ako mahal. Nancy, alam mo ba kung anong oras na? Magbihis ka at pumunta ka rito ngayon. Gusto mo pa ng pera? CJ, sapat na ba ang 5 milyong dolyar?
Ang pangatlong hiling ni Caleb. Maging abay sa kasal niya. Misyon natapos. Mula ngayon, mawawala na si Nancy Swain. Hindi sapat. 8 milyong dolyar kung gayon 10 milyong dolyar. Nancy, nasa harap na kita ngayon. Nancy, pakasalan mo ako. Mamahalin at aalagaan kita magpakailanman. Nancy, magtiis ka lang. Malapit na itong matapos. Bibigyan kita ng pinakamaganda sa lahat. Taos puso akong umaasa ng panghabang na kapayapaan at kaligayahan. Paalam, Caleb. Numero ng badge. FJ1007. Na-activate muli. Nancy Swain, maligayang pagbabalik sa koponan. At sa pamamagitan niyan, salo. Walang hangganan ang kasakiman niya. Hindi sapat ang perang iyon. Caleb, mag-toast na tayo. Maraming tao ang nandito ngayon. Shirley, bigyan mo muna ako ng sandali. Kunin ko si Nancy para maging bridesmaid mo. Caleb, hindi talaga iniintindi ni Nancy ang kasal na ito. Huwag na natin siyang pilitin. Malinaw na alam niyang, kung mananatili siya sa akin, isusuko ko ang lahat. Gayunpaman, napakalupit niya. Hindi pa nga siya pupunta sa kasal ko. Dahil ganoon na lang. Mula ngayon, hindi na ako magpapadala sa kanya. 10 minuto. Bigyan mo lang ako ng 10 minuto. Kung wala siya sa loob ng 10 minuto, papakasalan kita. Halika. Mula ngayon, opisyal ka ng magiging si Kura Zimmer. Mr. Zimmer, may masamang balita. Si MS Swain. Ano ang sinabi mo? Sir Zimmer, maraming sasakyan ang dumarating ngayon. Lahat ay hindi nakarehistro. Mukhang mayroong kinuha o dinakip. Hiniranggan nila ang gate. Dapat ba natin silang papasukin? Papasukin sila. Hello, Ginang River. Si Alfred ito. May nangyari kay Ginang Swain. Nandyan ba si Sir Zimmer? Hindi ko siya makontak sa telepono. Nancy, hindi ka talaga umaalis. Huwag mong isipin na mababalik mo pa si Caleb gamit ang mga murang taktika. Ang kasal namin ni Caleb ay malapit nang magsimula. Huwag mo siyang guluhin sa mga walang kwentang bagay. Caleb, binigyan mo ako ng napakagandang kasuotang pangkasal at isang singsing na diamante. Masayang masaya ako na malapit na akong maging asawa ng isang bilyonaryo. Caleb, naiisip ko pa lang na magpakasal sa'yo. Ay sobra na ang saya ko. Isa lang akong mahirap na tao. Wala akong anumang. Ako pa nga mismo ang gumawa ng singsing. Paano ka magiging masaya? Mali ka, hindi ka mahirap kung may pag-ibig. Caleb. Caleb. Mabuti na lang at mahal niya ang pera ngayon. Kahit pa para sa pera, hindi niya ako iiwan.
Sino si Caleb Zimmer? Nakalimutan mo ang iyong kasunduan sa diborsyo. Paumanhin po. Kaya, sino si Caleb Zimmer? Ano itong itim na card? Baka may pera sa loob. Kaya ikaw nga pala si Caleb Zimmer. Mabuti na lang. Nakasulat ang pangalan sa poster ng kasal. Muntik na kitang hindi makilala. Hello, maaari ko bang malaman kung sino ka? M. Zimmer. Naiwan mo ang kasunduan sa diborsyo sa lounge. Kasunduan sa diborsyo. Ito ring card ay sa iyo rin, tama? Ito card. Pera lang ang gusto mo, tama. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Impossible. Hindi ko ito nilagdaan. Kailan ko ito nilagdaan? Isang bahay sa bawat pagtulog. Ko sa iyo, hindi naman sobra, di ba? Kaya yan pala ang presyo mo. Hindi naman yan sobra. Nancy. Gusto niyang makipagdiborsyo sa akin. Hindi niya hinangad ang pera ko. Ang gusto niya ay iwanan ako. Gusto niya akong diborsyuhin. Caleb, ang galing. Sa wakas, magdidiborsyo na kayo. Siguradong tuwang-tuwa si Nancy. Hindi ako sumasang-ayon. Napakayaman ko. At pera lang ang gusto ni Nancy. Paano niya ako matitiis na diborsyuhin? Ito ay isa lamang sa mga panloloko niya. Nancy. Nan. Ginoong Zimmer, maraming sasakyan ang dumarating. Lahat ay walang rehistro. Mukhang mayroong inalis o kinuha. Hinaharangan nila ang mga tarangkahan. Papasukin ba natin sila? Papasukin sila. Siya, yon. Pinapaalis ko siya sa pamamagitan ng aking mga kamay. Caleb, marami tayo. Bisita dito. Hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa. Nang kayong dalawa, naghiwalay 7 taon na ang nakalipas. Tapos na talaga ang lahat. Hindi ka masaya sa iyong kasal. Dahil hindi ka niya mahal. Hindi ka niya pinili. Hinamak ka niya. Lumayo siya. Hindi ka na mahalaga. Sa puso niya. Hindi ka niya mahal. Huwag kang bumalik sa kanya. Caleb, bumalik ka. Nancy. 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 Anong problema? Wala lang. May narinig lang akong mali. Dapat si Caleb ay nasa kasal ngayon. Binibigkas ang kanyang sumpa. Nancy. 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 Sir, masamang balita. Sumakit ang dating sugat ng asawa mo. Kailangan niya ng ospital. Shirley. Shirley. Caleb, Ayos ka lang ba? nahihilo ako. At nahihirapan huminga. Simula noong nag-donate ako ng kidney, lumala ang kalusugan ko. Manatili ka sa akin, ha? Nag-donate ng kidney si Shirley para iligtas ako. Pinapansin niya ako at ginagawa ang lahat para mapasaya ako. Pero si Nancy, iniwan niya ako paulit-ulit. CJ, galit ka. Magbakasyon tayo. Hello. Bigyan mo ako ng 2 tiket. Papuntang Havenland ngayon di. Salamat, Caleb. Nancy, hindi kita kailanman papayag ang makuha si Caleb. Nancy, dahil ayaw mong makasama ako ng best friend mo, gagawin ko ang kabaligtaran. Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang tiisin. Mr. Zimmer, masamang balita. Ano man iyan, bukas natin pag-usapan. Kakababa lang ni Caleb sa eroplano, pagod siya. Pero, Walang pero. Kakasal lang kami ni Caleb. Anong klaseng masamang balita iyon? Gawin mo ang sinabi ni Shirley. Mr. Zimmer, tungkol kay MS, Swain. Si MS, Swain, siya. Bumalik siya. Patay na siya.
Paano mo nagawa ang magbiro tungkol dyan? Gusto mo bang Ginoong Zimmer, talagang hindi po ako nagsisinungaling. Patay na po talaga si Binibining Swain. CJ? Kung patay na talaga siya, bakit hindi mo agad sinabi ang mahalagang balitang ito? Ginoong Zimmer, 1 linggo ko po kayong tinawagan, pero hindi ko po kayo maabot. Kaya tumawag po ako kay Binibining River. Sabi niya po abala kayo. At hindi po angkop. Na-i-report ang maliit na bagay na yan. Totoo ba? Ang sinasabi niya. Ikaw, nagsisinungaling ka. Caleb, kung hindi kayang talikuran ni Nancy ang titulong Ginang Zimmer, hahayaan ko na lang siya. Pero paano niya masusuhulan ang katulong para Sir anak ko? Sabihin mo, magkano ang binayad niya sa'yo para magsinungaling sa akin? Ginoong Zimmer, wala po ako. Tama na. Tandaan mo to. Si Nancy ay isang sakim na babae na mas mahal ang pera kaysa buhay niya. Hindi siya pwedeng... Nasaan ang litrato? Nasaan ang litrato ng kasal namin ni Nancy? Nasaan ang lahat ng gamit ni Nancy? Bakit nawala lahat? Itinapon niya ang mga iyon dahil hindi niya nagustuhan, tulad ng pagtrato niya sa iyo noon. Hindi yan totoo. Hindi kayang itapon ni MS Swain ang mga yon. Ikaw iyon. Utusan mo siya, na parang isa siyang katulong. Hindi mo matanggap ang alinman sa mga gamit niya. Pinilit mo siyang itapon ng mga ito ng mag-isa. Ano ang sinabi mo? Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman minahal ni Nancy si Caleb. Hindi rin niya minahal ang tahanang ito. Kaya ano kung itinapon niya ang ilang bagay? Ang isang empleyado na tulad ko ay walang masasabi. Kung mahal ba ni MS Swain si Mr. Zimmer o hindi, ngunit sa nakalipas na 3 taon, hindi ako basta-basta naglalakad. Luma na ang tasa. Mas mabuting kumuha ng bago. Itatabi ko ito. 3 taon na itong kasama ko. Hindi na ito kapaki-pakinabang. Kumuha ka na ng bago. Itatabi ko ito. Iba na ito. Walang ngiti sa litrato? Kumuha ka ng mas masaya. Itatabi ko na lang. Maaaring ito na ang huling litrato ko at ni Caleb. Kahit ano pa ang ekspresyon, gusto ko silang lahat. Ang basag na tasa. Ang sirang payong. At ang pangit na litrato ng kasal. Hindi kayang itapon ni MS Swain ang mga yon. Mas mahalaga sa kanya ang mga bagay sa bahay na ito kaysa sa amin ng mga kasamba. Ikaw iyon. Pinilit mo si MS Swain na itapon lahat. Habang wala ako, ano ang ginawa mo kay Nancy? Magsalita ka. Hindi ba kita binalaan na huwag kang makialam kay Nancy? Oo. Ako ang nagpaggawa niyan. Ano ang masama doon? Niloko ka pa nga niya para pirmahan ang mga papel ng diborsyo. Nagmalasakit ba siya sa'yo? Hindi. Nagsisi ba siya? Hindi. Minahal ka ba niya? Hindi rin. Hindi ba si Nancy ang sumire sa inyong relasyon? Halos maloko na naman ako ng pag-arte ni Nancy. Wala akong halaga sa kanya. Sabihin mo kay Nancy na pumunta dito. Palalampasin ko ang kanyang biglaang pagkawala. Sir Zimmer, si Ginang Swain ay patay na talaga. Hanggang kailan pa? Tutulungan mo siyang itago ang katotohanan. Sinabi ko na sa'yo dati, si Nancy ay isang babae na mas mahal ang pera kaysa buhay. Kahit mamatay ang buong mundo, buhay pa rin siya. Paumanhin. Sino ang asawa ni Nancy Swain? Ako po. Bakit? Dinadala niyo ba siya pabalik dahil siya ay nakikipaglandian sa mga lalaki? At niloloko sila para sa pera. Lubos akong nagsisisi na ipaalam sa inyo na ang inyong asawa, si Nancy Swain, ay pumanaw 7 araw na ang nakalipas. Narito kami para ihatid ang kanyang abo. Nakikiramay po kami. Sinasabi mo ba? Patay na si Nancy. Talagang naglaan kayo ng maraming effort sa inyong mga damit. Magkano ang binayad sa iyo ni Nancy? Bibigyan kita ng 10 beses, 100 beses pa. Magalang na Ginoong Zimmer, pakimagalang po. Magalang, hindi mo ako maloloko ng peking uniform at murang props. Gaano pa katagal, balak akong lokohin ni Nancy.
Sabihin mo sa kanya na, kung hindi siya magpakita, mapaparusahan siya. Mr. Zimmer, totoo sila. Totoo rin ang sinasabi nila. Tunay din itong earn. Nawala ka ng 1 linggo. Wala kaming nagawa. Kundi ipag-cremate siya agad. Tumahimik ka. Tinanggal ka na, lumabas ka na ngayon din. At kayong iba. Ipinapaalam ko sa inyo ngayon, hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala sa isang salita. Caleb, nangangako ako sa iyo, kapag sinuot ko ang singsing na ito, hindi ko na ito tatanggalin, hanggang sa araw ng kamatayan ko. Siya. Patay na siya. Hindi. Hindi. Hindi maaari. Hindi. Hindi. Nancy. Ano ang nagawa ko? Ako mismo ang nagkalat ng iyong abo. Ginoong Zimmer. Hindi ako malungkot. Singsing lang yan. Gusto niya lang akong linlangin. Nagtatago lang siya sa kung saan. Umunawa siya ng mga aktor para lokohin ako. Ano ba ang gusto niyang gawin? Nagpapaka-hard to get lang siya, di ba? Ginoong Zimmer, huminto na po kayo. Ang pakikiramay ko. Wala na talaga si Binibining Swain. Ayaw niyang makita kang ganyan kalungkot. Sinungaling. Mga sinungaling kayong lahat. Umalis kayo, mga sinungaling. Umalis kayong lahat. Umalis? Nancy. 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 Mayaman na ako ngayon. Mayaman na mayaman ako. Ako ang pinakamayaman sa mundo. Pero, bakit hindi mo ako mamahalin? Nancy. Nancy. Papatwarin kita sa huling pagkakataon. Pero hindi na maulit. Nancy. Nancy. Hi, pakipirmahan ang iyong padala. Nancy. Siya yan, nagpakuha siya ng alaala na litrato. Sinabi niya, ang kasal ng kanyang dating asawa ay ang kanyang burol. Nancy. Sir, paano ko po kayo matutulungan? Nancy. Paumanhin po. Kamag-anak po ba kayo ng namatay? Mag-isa lang po siyang dumati. Wala pa po kasing kumukuha ng alaala na larawan. Malapit na po namin itong itapon. Mabuti na lang at nandito kayo. Pakikuha po. Nancy. Nancy. Tamang-tama ang oras. Naubusan na tayo ng kondom. Bumili ka ng ilang kahon. Kumuha ka ng anumang dami ng dugo na kailangan ni Shirley. Hindi ko siya mahal. Hindi ko kailanman mamahalin. Ano ang nagawa ko? Nancy, nagsinungaling ako. Nagsisinungaling ako sa iyo. At sa aking sarili. Mahal pa rin kita.
Palagi kitang minahal, pero bakit mo ako ganyan na kinamumuhian? Bakit? Kahit sa kamatayan. Bakit ayaw mo sa akin? G. Zimmer, nakuha na namin ang security footage. Gusto kong kunin ang aking memorial photo. Memorial photo? Eksakto. Masyado kang bata. Bakit mo gustong kunin yan? Sa 3 araw, mamamatay ako sa kasal ng aking dating asawa. Talaga bang ganyan mo siya kinamumuhian? Hindi. Hindi. Ano ang nangyayari? Paumanhin, Sir Zimmer, may aberya po. Aayusin namin ngayon. Gaano katagal? 5 oras. Huwag kang mag-alala, Sir Zimmer. Kapag naayos na namin, taken ka agad namin. Siguro ang asawa mo ay nag-iwan ng ibang bakas. Maaari mo bang tingnan ang surveillance? Tingnan kung nakita mo na siya dati. Paumanhin, Sir Zimmer, wala kaming surveillance sa Grand Hotel. Pakitingnan ulit. Paumanhin, Sir Zimmer. Ang mga kamera ng ospital ay walang nakuhanan na anino ng iyong asawa. Wala kaming kamera. Hindi. Maaari mo bang tingnan? Nagpakita ba siya sa CAZ? Hindi. Maaari mo bang tingnan ulit? Pakitingnan ulit, pakiusap. Paumanhin, Sir Zimmer. Nasira ang mga kamera sa panahong iyon. Walang available na recording. Pakitingnan sa paligid. May iniwan ba ang asawa mo na anumang bagay? Nancy. Ang tanging bakas na iniwan mo na konektado sa akin ay ang ebidensya na gusto mong iwan sa akin. Hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako minamahal. Anong ginagawa mo? Sa lugar na ito, 1 linggo na ang nakakaraan. May iniwan pa ba si Nancy para sa akin? Wala. Wala talaga. Hindi ko alam ang sinasabi. Naaalala mo ba ang card na ito? At ang kasunduan sa diborsyo na ito, ibinigay mo ito sa akin. Bukod sa 2 bagay na ito, may iniwan pa ba si Nancy? Talagang hindi ko alam. Ang sinasabi mo, Nakikiusap ako, pakibigay mo sa akin lahat ng naiwan niya. Bibilhin ko. Bibigyan kita ng pera. talaga bang bibigyan mo ako ng pera? Ibibigay ko lahat sa iyo. Nasaan ang mga litrato at video, ang mga text? Bakit nawala lahat? Akala ko wala nang gustong kumuha nito. Gusto ko sanang itabi para sa sarili ko. Kaya, binura ko lahat ng gamit. Parang ang buong mundo ay tinutulungan ka na makipaghiwalay sa akin. Hindi ko nabili ang pagmamahal mo gamit ang pera. At ngayon, hindi ko na mabibig kahit ang iyong mga alaala. Paumanhin po. Ayos lang. Ito ay para sa'yo. May naalala lang ako. May diary. Anong diary? Nang pumasok ako, may naamoy akong nasusunog. Nakakita ako ng nasusunog sa lalagyan, kaya mabilis kong pinatay ang apoy. Pagkatapos, nakita ko ang kasunduan sa diborsyo. Sa mesa, na may nakasulat na pangalan mo. Dahil magagamit pa ito, dinala ko ito sa bahay para magamit ng apo bilang scratch paper. Salamat. Unang beses akong nagka-crush sa isang lalaki. Ang pangalan niya ay Caleb Zimmer. Ay, ang gwapo niya talaga. Habang ako ay isa lamang ordinaryong tao. Si Caleb ay nagbibigay liwanag sa bawat silid na kanyang pinapasukan. Ay, ang cool niya. Sige, sige. Inumin mo ang akin. Inumin mo.
Palihim kong inayos ang lahat ng aming pagkikita. Pero naglakas loob lang ako na dumaan sa tabi niya. Ang magka-crush ay nangangahulugang hindi ko maaaring ipaalam sa kanya. Pero kinatatakutan ko rin na hindi niya ako kilala. Caleb. Caleb. Hoy. Caleb. Caleb. Ang pag-ibig ay ang pagtatakip sa akin gamit ang kanilang payo. Palagi kong kinamumuhian ang mga araw na umuulan. Pero noon, lumitaw si Caleb. Mamahalin ko ang payong na iyon, mamahalin ko ang mga araw na umuulan magpakailanman. At palihim kong mamahalin si Caleb magpakailanman. Nancy. Kaya pala minahal mo rin ako ng lubusan noon. Pero bakit? Nauna kang umibig sa akin, kaya bakit mo ako iniwan? Bakit? Bakit, Nancy? Zimmer, naibalik na ang CCTV footage. Naipadala ko na sa iyong telepono. Gusto kong kumuha ng memorial photo. Memorial photo? Eksakto. Masyado kang bata. Bakit mo gustong gawin yan? Sa 3 araw, mamamatay ako sa kasal ng aking dating asawa. Talaga bang ganyan mo siya kinamumuhian? Hindi. Mahal ko siya. Palagi ko siyang minahal. Unang hiling ni Caleb, pagsilbihan siya at ang kanyang kasintahan habang nasa kama. Natupad ang hiling. Pangalawang hiling ni Caleb, mag-donate ng dugo para sa minamahal niya. Natupad ang hiling. Pangatlong hiling ni Caleb, maging abay sa kasal niya. Natupad ang hiling. Disyembre 14 na. Aalis na ako. Disyembre 14 na. Disyembre 14 na. Iyon ang araw ng engagement namin ni Shirley. Natupad ko na, lahat ng 3 hiling ni Caleb, aalis na ako. Sa wakas, naintindihan ko na. Mas bihirang mahanap ang pag-ibig kaysa sa buhay. Ngunit mas mahalaga ang buhay kaysa sa pag-ibig. Hindi mo dapat saktan ang taong mahal mo. Ang 18 taong gulang na si Nancy ay minahal si Caleb ng buong puso. Ang 28 taong gulang na si Nancy ay hindi nagbago. Kailangan lang umalis ng 28 taong gulang na si Nancy. Ang kasal ko kay Caleb ay isa lang pangarap. Puno ito ng paghihiganti at sakit. Ngayon, magsisimula na si Caleb ng isang bagong buhay. Ang kasal niya ay tiyak na magiging puno ng saya. Caleb, binabati kita sa iyong kasal. Sana ay makahanap ka ng kaligayahan at pangmatagalang kapayapaan sa iyong susunod na buhay. Huwag mo na akong makita muli. Huwag mo na akong mahalin muli. Nancy. Hindi ito maaaring totoo. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ako, tapos iwan mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo mamahalin mo ako habang buhay. Puro kasinungalingan lang iyon. Ang 28 anyos na Nancy ay hindi ako mahal. Ang 18 anyos na Nancy lang ang nagmahal sa akin. Hahanapin ko ang 18 anyos na Nancy. Hahanapin ko siya. Caleb, bumalik ka na. Maghanda ka na para sa hapunan. Hindi. Ikaw ang bumalik. Nancy. Matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Caleb ang magiging asawa mo. Mula 8 taon sa hinaharap. Ikaw, bakit ka nandito? Nandito ako para makita ka. Hindi mo na ba ako makikita sa hinaharap? Hindi lahat ay may hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Ayaw ko lang bumitaw. Kung ayaw mo, bakit tayo naghiwalay? Dahil wala ng ibang paraan.
Dahil ba sa akin? Dahil sa ating dalawa. Pwede ba akong Ano yon? Nagpakasal ba tayo? Naging masaya ba tayo pagkatapos? Medyo masakit. Kung gayon, nagsisisi ka ba? Pareho akong hindi nagsisisi. At nagsisisi. Ano ang pinagsisisihan mo? Pinagsisisihan kong hindi ako yumaman agad. At naging taong gusto mo. Pinagsisisihan kong hindi tayo nagkaroon ng kasal. At hindi ko nakita na isinusuot mo ang wedding dress. Pinagsisisihan kong ipinangako ko sa'yo na magkasama tayo habang buhay. Pero para inisin ka, nakipaglaro ako sa maraming babae. Nancy, gusto kong bumalik sa nakaraan kasama ka. Gusto kong magkaroon ng hinaharap kasama ka. Umuwi ka na. Hindi natin kailangang baguhin ang nakaraan. Bakit? Dahil mahal kita. Siguradong magkakaroon tayo ng hinaharap na magkasama. Kahit magulo ka pa sa hinaharap, hindi kita iiwan. Alam mo ba? Sa totoo lang, nagka-crush ako. Nagka-crush ka sa akin. Alam ko, Alam mo, noong kinikilig ka sa akin, kinikilig din ako sa'yo. Noong kinikilig ka sa akin, kinikilig din ako sa'yo. Ang pangalan ng babaeng kinikiligan ko ay si Nancy Swain. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mapansin ang lahat ng ginawa niya. Inumin mo ang sa akin. Nahalina ako sa kanya. Ulit. Paulit-ulit. Ang maulang araw na yon, ang nagbigay sa akin ng tapat. Kahit ordinaryo at mahirap na walang sariling pangalan, baka naman ang isang tulad ko ay karapat-dapat sa babaeng gusto ko. Gusto kong sumubo. talaga? Ang ganda. Kaya naman, habang kinikilig ako sa'yo, kinikilig ka rin pala sa akin. Pero Caleb, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Bakit ang pagmamahal ay nagdudulot sa iyo ng ganitong sakit? Hindi ko alam, talagang hindi ko alam. May pera at kapangyarihan na ako ngayon. Pero pinili mo pa rin akong iwan. Bakit mo ako kinamuhian ng ganito? Bakit hindi mo maibigay kahit isang dahilan? Kung hindi mo mahanap ang dahilan para sa pagkamuhi, maaari bang dahil sa pagmamahal? Pagmamahal, mahal mo pa ba ako? Tanging ang 28 taong gulang na si Nancy ang nakakaalam ng sagot. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Natagpuan ng 18 taong gulang na Caleb, ang 18 taong gulang na si Nancy. Ngayon, ang 28 taong gulang na ako. Ay dapat ding hanapin ang 28 taong gulang na siya. Nancy.
Malalim akong nasaktan sa paghihiwalay natin. 7 taon na ang nakalipas. Umalis ka ng walang pag-alinlangan. Ngayon, susubukan ko pa ulit. Kung buhay ka, alalahanin mong iligtas mo ako. Kung patay ka, alalahanin mong hanapin mo ako. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Siya ba ang CEO ng Zimmer Corp? Oo. Oh, Diyos ko, bilasan niyo at iligtas siya. Ano ang magagawa natin? Nanganganib ang buhay niya. May malaking sunog sa isang kapitbahayan. Si Caleb Zimmer, ang SEC ng Zimmer Corp, ay nawawala. May tao ba sa loob? Bakit may tao doon? Kung magpapatuloy ito, magiging abo ang bahay. Kahit ang rescue team ay hindi naglalakas loob pumasok, kahit sino pa man ang nasa loob, ay kakaunti na ang tsansa. Ang nasa loob ay ang CEO ng Zimmer Corp. Bakit hindi niyo siya iligtas? Hindi pwede, hindi ako papasok. Kahit pabilyon pa ang kapalit, walang halaga ng pera. Ang katumbas ng panganib sa buhay ko. Nancy. Si Nancy ang nagligtas sa akin, hindi siya patay. Kailangan ko siyang mahanap. Caleb, gising ka na rin sa wakas. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Shirley, ikaw. Nawalan ako ng malay, matapos kitang iligtas. Sabi ng doktor, mahina ang katawan ko matapos ko magbigay ng bato. Halos ikamati ko yun, pero masaya akong okay ka na. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Pagkatapos hindi kita maabot, pumunta ako sa bahay ninyo ni Nancy. Nakakita ako ng malaking apoy. Hindi ako pinapasok ng mga rescuer. Sabi nila, nababaliw na ako at mamamatay daw ako. Pero mahal kita. Kahit ikamatay ko pa, kailangan kitang iligtas. Tulad noong 7 taon na ang nakalipas. Ano ang gusto mo? Papayag ako. Salamat sa pagligtas mo ulit. Wala akong gusto. Gusto ko lang maging opisyal mong asawa. Kahit ano, papayag ako. Basta hindi yan. Bakit? Nagkasal nga tayo. Matagal ko na itong sinabi. Formalidad lang yon. Wala yon. Dahil ba kay Nancy yan? Tungkol sa kanya na naman, di ba? Mahal na mahal mo siya. Natanong mo na ba kung mahal ka niya? Hindi mo ba napapansin ang laging nasa tabi mo? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang umalis. Huwag. Pag-iisipan ko. Sana bigyan mo ako ng sagot sa loob ng 3 araw. Aray, Ano ng problema? ang sakit talaga ng sugat. Pwede mo ba akong tulungan makapunta sa kama para makapagpahinga ako? CJ. Ingat ka. Caleb, Magpahinga ka ng maayos. Nancy, patay ka na ngayon. Huwag ka nang umasang agawin pa si Caleb sa akin. Hay, pasensya na. Ilang araw na ba ako rito sa ospital? May bumisita ba sa akin? Ginoong Zimmer, 3 araw nyo na. Po rito sa ospital, wala pong bumisita. Salamat po. May bumisita ba ngayon? Wala rin po ngayong araw. CJ. Ginoong Zimmer, wala pa rin pong bumisita ngayon. Sasabihin ko na lang po kung meron. Okay, salamat po. Oh, binabati kita, Ginoong Zimmer. 3 araw na ang nakalipas. Isang babae ang sumuong sa apoy para iligtas, nanganganib ang kanyang buhay. Ang istorya ay nagtrending pa online. Ang buong mundo ay naantig sa kwentong pag-ibig na ito. May mga nagligtas sa akin. Pero may mga ayaw naman sa akin. Nancy, ganun ka ba talaga kalupi? Alam ng buong mundo ang nangyari sa akin. Pero ni minsan, hindi mo man lang ako dinalaw. Hindi mo na ba ako mahal? O dapat akong maniwala na wala ka na talaga? Patawad.
mga bato ni Shirley River ay maayos? Ang nag-donate ng bato sa akin ay hindi si Shirley. Doc, sigurado ka ba na totoong report to? Totoo yan. Ito ang report ni Emma River. Para sa test na kagagawa lang niya. Yan, Zimmer, may problema ba? 7 taon na ang nakalipas. Hindi si Shirley ang nagbigay ng bato sa akin. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-donate ng dugo. Ano ang sabi mo? May isang bato kang wala. At hindi ka pwedeng mag-donate ng dugo. Doc, bigyan mo ko ng report ng iba. CJ. I-share to sa mas maraming marketing accounts. Tandaan, ipaalam sa buong mundo na ako ang nagligtas sa buhay ni Caleb ng 2 beses. Sigurado ka bang papayag si Caleb na pakasalan ka nito? Siyempre, patay na si Nancy. Paano siya magiging banta sa akin? Pipiliin mo ba ang nakapagligtas sa'yo ng 2 beses? O mamahalin mo ang patay na? Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Bakit naman ako matatakot? Ang mga lalaki, naniniwala lang sa katotohanan sila mismo ang pinipili. Iniwan na siya ni Nancy hindi niya pinaniwalaan ang kahit anong sinabi niya. Kahit patay na si Nancy ngayon, kinamumuhian pa rin niya ito. Emma Zimmer, heto na ang report ni Emma Sway. 7 taon na ang nakalipas, talagang nawalan siya ng bato. Hindi si Shirley ang nagbigay ng bato niya. 7 taon na ang nakalipas. Si Nancy. Batay sa CE footage ng ospital, umalis si Binibining Sway matapos ang operasyon nang hindi pa man lang nakakabawi. Kaya nga, wala kaming detalyadong impormasyon. Binibining Swain, sigurado ka ba? Talagang gusto mong mag-donate ng kidney kay Ginoong Zimmer? Mahihirapan ka magbuntis pagkatapos niya. Sigurado ako. Bakit mo ako piniling iligtas? At pagkatapos ay umalis? Bakit mo tiniis ang paghamak ko sa'yo sa loob ng maraming taon? Bakit? Ngayon, opisyal na akong magiging ginang Zimmer. Naghihintay sa akin ang kayamanan at karangalan. Ha ha ha. Ginoong Zimmer, may iba pa. Nang ako'y kumukuha ng report, napansin kong bukod sa report ng kidney donation, mayroon pang isa na may petsang 3 araw na ang nakalipas. Ano nang sabi mo? Ang sunog. Iyon ang araw ng sunog. Ang nagligtas sa akin. Si Nancy. Buhay si Nancy. Ginoong Zimmer, okay ka lang ba? Nancy. Nancy. Caleb, nasaan ka? Caleb. Ingat. Caleb, okay ka lang ba? Kamusta ka? Caleb, magiging okay ka. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ginoong Zimmer. Ginoong Zimmer, okay ka lang ba? Halikayo dito agad. Kayong dalawa, bilis. Ayos lang ako. Ang nag-donate ng kidney para iligtas ako ay si Nancy. At ang tumakbo sa apoy, 3 araw na ang nakalipas ay si Nancy rin. Caleb. Ikaw, bumalik ka na. Akala ko hindi ka darating. Paano naman ako hindi darating? Hindi ka pa ba naghihintay ng sagot ko? Caleb, nakapagdesisyon ka na ba? Bibigyan kita ng sagot ko ngayon. Teka. Ayusin ko lang ang makeup ko. Anong nangyayari? Sa tingin ko na tsempohan lang natin ang isang proposal. Hindi ba siya nag-tech friend? Siya yung magandang babae na tumakbo sa apoy. Caleb, handa na ako. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Caleb, bakit mo ako sinampat? 2 beses na kitang nailigtas. Tapos sasampalin mo ako. Hindi ba si Shirley? Ang nagligtas sa buhay niya ay boycott natin ng Zimmer Corp. Anong klaseng halimaw? Walang hiya siyang manakit ng babae. Caleb, ano ang mali kong nagawa? Sabihin mo, magbabago ako. Kahit anong ibigay ko sa iyo. Lahat? Oo, para sa iyo. Kaya kung isuko ang sarili kong buhay. Bastos ka. Paano ka pa rin nagsisinungaling? Hindi ka nag-donate ng kidney sa akin. 7 taon na ang nakalipas. Shirley River, nagkagawa mo pang angkinin ang isang bagay na ginawa ni Nancy para makasampa ka sa kama ko. Alam mo, Caleb,
Nagkamali ako. Mahal lang kita. Patawarin mo na ako. Pagkatapos ng lahat, sincere ako noong iniligtas kita. Sa apoy noon. Ang apoy, ang taong nagligtas sa akin. Mula sa apoy ay nasugatan ang braso. Sabihin mo, nasaan ang sugat mo? Ako. Magsinungaling ka ulit at hihilingin mong sana patay ka na. Please iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Ako yun. Nagpapanggap lang ako. Ang galing ng plot twist. Fake savior siya. Kaya pala, eskema pala ng kabit. Nararapat lang sa kanya. Mas madali pa na hayaan kang nang ganoon. Anong ginagawa mo? Simula ngayon, babayaran mo ang utang mo kay Nancy. Mararanasan mo lahat ng sakit na dinanas niya. Simulan natin sa bato. Hindi. Emmer Zimmer, kung walang anesthesia, sobrang sakit ang mararamdaman niya at baka malala ang pagdurugo. Maaari malagay sa panganib ang buhay niya. Kung gayon, magsisimula tayo sa peking suga dahil nagsinungaling siya tungkol sa pagbigay ng bato. Gawin na lang natin itong totoo para sa kanya. Nararapat lang yan sa kanya. Nararapat lang sa akin. Paano ka naman? Iniligtas ka ng buhay ni Nancy. Pero hindi ba't ikaw ang nagtulak sa kanyang kamatayan? Hindi kanya gusto mula pa lang sa simula. Pati abo niya, ikinalat mo pa. Ikaw ang hindi makapag-move on. Sa wakas, nakuha mo na ang nararapat sa'yo. Tumahimik ka. Ilan mo yan. Hindi patay si Nancy. Iniligtas niya ako sa apoy. Ano ang sinabi mo? Totoo siyang buhay. Kapag nahanap ko siya, kailangan na lang nating mag-usap. Hindi na tayo maghihiwalay uli. Mas gugustuhin pang magpanggap na patay si Nancy kaysa makasama ka. Nabubuhay ka pa rin sa iyong pantasya. Ikaw ang hindi makakabitaw sa kanya. Patuloy mo siyang minamaliit gamit ang pera. Hinayaan mo ako, apihin siya. Patuloy mong sinisira ang nararamdaman niya para sa'yo. Nararapat lang yan sa'yo. Siguradong may dahilan siya sa pagpapanggap na patay at pag-alis sa akin. Gawin mo na. Hindi. Ang sama naman ng best friend mo. Deserve niya yan. Pinili niyang maging mang-aagaw. Dapat mabulok siya sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Bugbugin mo siya. Pumunta ka sa impyerno. Kung mamatay ako, hindi ka makakalimot ni Caleb. Caleb, ang nag-iisang handang mamatay para sa'yo ay ako, ang pinaka nagmamahal sa'yo, hindi si Nancy. Ako. Magpahinga ka na, Ginoong Zimmer. Nagtrabaho ka ng araw at gabi sa loob ng mga buwan. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Hindi ako titigil kahit isang araw hanggang sa mahanap ko si Nancy. Siguro may dahilan siya sa pagpapanggap na patay siya at pag-alis. Kung gayon, nasa sentro ako ng atensyon. At hihintayin ko siyang hanapin ako. Oh, Ginoong Zimmer. Narito ang mga imbitasyon sa ilang banquet sa susunod na linggo. Pakisilip na lang po. Ang mga han? Opo, matagal nang nakatuon ang mga hound sa negosyo sa Columbia sa loob ng maraming taon. Bagong balik lang sila at mabilis na lumalago. Ang kanilang anak ay engaged na sa adopted daughter ng mga Swain sa December 14. December 14 na. Iyon ang araw ng engagement ko kay Shirley, at gayon din ang araw, tuluyang iniwan ako ni Nancy. Pupunta tayo doon. Sige. Pasok po kayo. Pasensya na po sa simpleng pagtanggap, Ginoong Zimmer. Nagulat ako, nadadalo kayo sa maliit na salo-salo ng aking pamilya. Narinig ko kamakailan na ang inyong anak ay nakahanap ng pag-ibig ng kanya. Narito ako para makisaya. Si Jerry, ang bunso kong anak, ay nabighani ng husto sa anak ng mga Swain. Nais niyang pakasalan siya. Ngunit tama na muna yon. Ginoong Zimmer, dito po kayo. Heto. Narinig ko na kayo may asawang mapagmahal. Sa loob ng maraming taon, nasaan siya? Hindi siya darating? Siya.
Pagkatapos ng 3 taon, hindi ko inakala na makikita ko muli si Nancy sa sarili niyang kasal. Nandito na siya. Napakaganda niya. Ginoong Zimmer, kayo. Kilala ninyo ang aking manugang, si Brenda Swain? Brenda Swain ang pangalan niya. Opo, nag-aaral siya sa isang prestihiyosong kolehiyo. Inampon siya ng mga Swain. Kilala niya ang aking anak habang nag-aaral sa ibang bansa. Nancy, siya ba ang pinili mo pagkatapos mong magpanggap na patay at iwan? Ginoong Zimmer, nasuri na namin. Ang background ni MS, Swain, ay tugma sa mga bali-balita. Gayon din, ang bunsong anak ng mga Hunt ay bumalik nga mula sa ibang bansa. Ngunit ang negosyo ng kanyang pamilya sa Columbia ay kainahinala. Kung makakapangasawa si MS, Swain sa pamilya, natatakot ako. Salamat sa inyong mga pagbati. Magandang araw nga ngayon. Sigurado ako, walang tatanggi, di ba? Tumatanggi ako. Ginoong Zimmer. Nancy. Hindi. Brenda Swain. Sumama ka sa akin. Mahal kita. Ginoong Zimmer, ano ang ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Bakit hindi kita matakasan kahit na nagpanggap akong patay? Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Malinaw na kinamumuhian kita, Caleb. May bago na akong pangalan ngayon. Ito ay si Brenda Swain. Pakiramdam mo ang iyong lugar. Magpanggap ka na lang na namatay si Nancy. Sa sunog na iyon, ilang taon na ang nakalilipas. Hindi, dapat kang sumama sa akin. Hindi mabuting tao si Jerry. Magkakaproblema ka. Ang pera na kinita niya sa ibang bansa. Sapat na, nakakalungkot ang makasama ka. Pinilit mo akong magbigay ng dugo para kay Shirley. Patuloy mo akong kinahiya gamit ang pera. Sa wakas, nakalaya na ako sa iyo. Bakit mo ako muling hinanap? Gusto ko si Jerry. Hindi niya ako sasaktan. Hindi siya walang kwentang tulad mo. Talaga bang? Hindi mo na ako mahal. Siguro minsan. Ngunit ngayon, may mahal akong iba. Kung gayon, bakit mo ibinigay ang iyong kidney sa akin? Bakit mo inilagay sa panganib ang iyong buhay? Para iligtas ako sa apod. Tapos na iyon. Maaari ka na bang umalis? Maaari ka bang tumigil sa pagpapakita? Sa harap ko, ayokong makita ka kahit kailan. Kinamumuhian kita. Brenda, ano ang nangyayari sa pagitan ninyo? Noong nasa paaralan pa ako, bata pa ako at inosente. Naglalaro lang ako sa kanya. Tapos, naisip ko, masyado siyang mahirap. Kaya iniwan ko siya. Sino ang mag-aakala na ang Ginoong Zimmer ay isang hopeless romantic? Pagkalipas ng isang dekada, hinahanap niya pa rin ako. Ginoong Zimmer, alam kong malaki kang tao, ngunit ang pagpunta mo dito sa party ko ng ganito ay hindi nararapat, di ba? Sinabi ni Brenda na ito ay isa lang pagkakaunawaan sa pagitan ninyo. Hindi mo dapat ginagawang mahirap para sa kanya. Wala kang karapatang magsalita dito. Caleb, paano mo nasabi iyan sa aking asawa? Asawa, hindi siya mabuting tao. Hindi, dapat kang sumama sa akin. Ipaliwanag ko mamaya. Bitawan mo ako kung patuloy mo akong pipilitin ng ganito. Magpapakamatay ako sa harap. Hindi. Brenda, maayos ka lang ba? Bakit ka naging padalos-dalos? Paano kung nasaktan ka? Hindi, Jerry. Hindi ko kayang makita kang nalulungkot. Brenda, bakit ka umiiyak? Natatakot ka ba? Ayos lang, huwag kang matakot. Hindi ako takot. Tara na, sa isabayan kita para makilala ang mga nakatatanda sa pamilya ko. CJ. Jerry. Ngayong engaged na kailan tayo ikakasal? Alam mo naman na hindi. Gaanong kalakasan ang impluensya ko sa pamilya Swain? Bakit nagmamadali? Engaged na tayo. Malapit na tayong ikasal. Kapag nakilala na niya si Lolo, at nasiyahan siya, halos sigurado na yan. Huwag kang mag-alala, Brenda. Ang ganda nito. Pero hindi ako nagdala ng regalo. Hindi naman siguro siya magagalit, di ba? Hindi talaga. Hinihintay ka niya. Ang ganda nito. Sa wakas magkakaroon na ako ng pamilya. Jerry, biyaya ang makilala ka. Ang tanga mo.
Jerry, ano ang ginagawa mo? Hindi ba tayo ikakasal? Bakit mo ako hinuhuli? Bitawan mo ako ngayon. Kasalanan mo yan, dahil sa malas mo. Kailangan lang talaga namin ng sisidlan, para sa mga dala namin. Kung hindi kami kulang sa tao, hindi kita gagamitin. Naihalos mo ng tumakas, kasama si Zimmer kanina. Sayang at bulag ka sa katotohanan. Tinanggihan mo ang bilyonaryo para sa akin. Sobrang touched ako. Brenda, maging mabuti kang sisidlan. Para sa akin, ha? Dalhin niyo siya palayo. Huwag kang aalis. Magpakabait ka. Tara na. Darating ang mga kasamahan ko sa 3 minuto. Jerry, ginamit mo ako. Pero nagamit ko rin ang isang malaking isda na tulad mo. Sa wakas, masisira ko na ang sindikato ng droga. Oras na para arestuhin sila. Natapos na ang misyon ni AA 1,007. Tatay. Nanay. Roxy. Sa wakas ay naghiganti na ako para sa inyo. Malapit na akong sumama sa inyong lahat. Buisit kang babae ka. Kailangan mo sigurong mamatay. Boss, may mga pulis sa labas. Paano nila nalaman ang lugar na ito? Siguradong siya ang babaeng iyon. Nagkutsabahan sila. Kakakulong lang sa kanya. At nandito na agad ang mga pulis. Kung hindi tayo makaalis, kasama kang mapapahamak. Mga lalaki, bugbugin siya hanggang mamatay. Gusto mo pa bang maging undercover? Patayin siya. Sa impyerno ka. Masakit na masakit. Caleb. Patawad. Upang makaganti. Kinailangan kitang iwanan ng 3 beses. Sana galit na galit ka sa akin. Sa pagkakataong ito, talagang paalam na. Nancy. Nancy. Caleb. Patuloy ang pagpalo. Ay, hindi. Dalhin sila papalayo. Hooray! Dahan-dahan. Opisyal, kawan mo kami. Caleb, bakit ka nandito? Hindi ko ba sinabi na hindi na kita gustong makita muli? Bakit ka pumunta? Mamamatay ka. Caleb. Kung mamamatay ako sa iyong sapat na yon para sa akin. Hindi ko kailanman ginusto na isama ka dito. Ilang beses ko pa ba dapat saktan ka para tuluyan ka ng kumawala? Hindi. Kailanman. Hindi ako bibitaw. Nancy. Huwag kang umiyak. Mahal mo pa ba? Ako? Mahal kita. Palagi kitang minahal. Caleb. 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 Paano? Namatay si Caleb. Basag lahat ng buto niya. Nasira ang mga bato niya. Sabi ng doktor, namatay siya agad. Siguradong masakit yon. Pero noong namatay siya, nakangiti siya. Sa tuwing lalapit siya sa akin, nasasaktan siya. Pero hindi siya umaray. Nancy, nakikiramay ako sa pagkawala mo. Huwag kang masyadong malungkot. Mapanganib ang trabaho natin. Isang maliit na pagkakamali, mawawala ang pamilya mo. Malala ang sugat mo. Magpahinga ka ng mabuti. Nawawala ang pasyente. Bilisan mo, maghanap ng tao.
Nancy! 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 Noong araw, undercover cop ang tatay ni Nancy. Napatay ang buong pamilya niya. Naiwan si Nancy lang. Noong panahong iyon, para makatakas sa paghabol, napilitan siya lang si Caleb para ipaliwanag ang katotohanan sa kanya. Hanggang sa muli silang nagkita, kahit pag-ibig o pagkamuhiman, nag-ulo ang mga damdaming iyon sa kanilang mga puso. Sa huli, nalaman din niya ang katotohanan mula kay Nancy. At sa kanyang pagkamatay, malaya na rin si Nancy. Sa susunod na buhay, sana mamuhay kayo ng walang hirap, hindi nyo na kailangang pasanin ang bigat ng matinding galit, o malinlang ng masasakit na kasinungalingan, at mabuhay ng may pagsisisi. Hindi na kayo maghihiwalay kapag ang pagmamahalan nyo ay nasa kasukdulan. Caleb, sinabi ko sa'yo noon na mahal kita. Narinig mo ba yon? Kung gayon, sasabihin ko sa'yo. Araw-araw. Caleb, sinabi ko sa'yo noon na mahal kita. Narinig mo ba iyon? Kung gayon, sasabihin ko sa'yo araw-araw.